Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at sinugong 12. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkod, ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alinmang tahanang inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang yaon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa mga taga roon. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ng kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang maraming may sakit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. At bigyan po natin ng papuri, pasasalamat ang ating pong mahal na pong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating pong mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, nung nakaraang linggo sa ating ebanghelyo, napakinggan po natin na si Jesus ay bumalik sa bayan na kanyang kinalakhan. At nung si Jesus ay bumalik sa kanyang bayan na kinalakhan, siya ay nagpahayag sa sinagoga. At nung si Jesus ay nagpapahayag sa sinagoga, ang mga Pariseo, ang kanyang mga kababayan, pinagdudahan siya. Di ba ang sabi ng kanyang mga kababayan, paano nakapagsasalita ang taong iyan? Anak lamang yan ng karpentero. Di ba anak lang yan ni Maria? Di ba kasama lang natin iyan? Mga kapatid, si Jesus na ang nananawagan, si Jesus na ang nagsasalita, si Jesus na ang nagpapahayag ng salita ng Diyos, pero meron pa rin mga taong pinagdududahan siya. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito sa ating ebanghelyo, sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad, 12. Kaya nung pinagninilayan ko po yung ebanghelyo, sabi ko, napakabigat pala ng misyong iniatas ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Bakit? Kung si Jesus nga pinagdudahan, paano pa kaya yung kanyang mga alagad? Kung si Jesus nga pinapaalis, Diyos na, anak ng Diyos, paano pa kaya yung mga alagad ng Panginoon? Nangangahulugan mga kapatid, ng pagsunod sa Panginoon, hindi talaga madali. Ang pagsunod talaga sa kagustuhan ng Diyos, hindi talaga madali. Ang pagtupad sa ating misyon na ipahayag ang salita ng Diyos, ipahayag ang kabutihan, ay hindi talaga madali. Pero hayaan po natin ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay ipaalala po sa atin na ang bawat isa sa atin ay may misyon. Hindi man ito madali, marami man itong pagsubok, pero ang bawat isa sa atin tinatawag na magmisyon. Una, mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, ang 12 alagad ng Panginoon ay sinugo 12. Marahil mapagtatanong tayo, ba't kaya 12? Kasi pwede namang isa-isa. At marahil kung isa-isa, mas maraming lugar na mapupuntahan, mas mabilis ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tama po ba? Pero mga kapatid, bakit kaya dala-dalawa? Dahil may mga pagkakataon ng pag-iisa
ang isang taong nag-iisa, nagagawa niya ang lahat ng bagay. At minsan, sa paggawa niya ng lahat ng bagay, walang taong pumupuna sa kanya kung siya ay nagkakamali na. Walang taong pumupuna sa kanya kung siya ay sumusobra na. Walang taong pumupuna sa kanya sa mga pagkakataong gumagawa na siya ng hindi mabuti. Kaya mga kapatid, sa pagmimisyon natin, sa ating paglalakbay dito sa lupa, patuloy tayong pinapaalalahanan na hindi tayo nag-iisa. Meron tayong kasama. At yung kasama natin ay tinuturing nating mga kaibigan. Pero tandaan po natin mga kapatid, na ang isang tunay na kaibigan, hindi ka dinadala sa kapahamakan. Bagkus ang tunay na kaibigan, dinadala ka sa kabutihan. Ang tunay na kasama, hindi ka kinukonsinte kapag gumagawa ka ng mali, kundi ang tunay na kasama, tinatama ka sa mga oras na ikaw ay nagkakamali. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan po yan, no? Kahit po dito sa loob ng simbahan, may kanya-kanya po kayong mga ministeryo, may makanya-kanya kayong grupo. Pero tingnan po ninyo yung grupo ninyo, kapag nagmi-meeting po ba kayo, yung pagmi-meeting po ba ninyo ay nagdadala sa inyo sa kabutihan? O sa meeting po ninyo, pinag-uusapan ninyo ang buhay ng iba? Kasi mga kapatid, sa paglalakbay dito sa lupa, hindi tayo nag-iisa. Pero ang mga kasama natin, ang mga kaibigan natin, hindi tayo kinukonsinti, bagkus tayo ay nagtatama. Kaya magandang tingnan din yung ating sarili. Sa pagmimisyon ba natin, dinadala ba natin yung kapwa natin sa kabutihan? O tayo ang nagdadala sa kanila sa kasamaan? Sa opisina natin, tayo tuwing linggo, kayo po, dumadalo ng misa tuwing linggo. Sa inyong mga komunidad, sa inyong mga opisina, sa inyong mga tahanan, ang misyon po ninyo, dalin sila sa kabutihan. Pero minsan aminin natin, kung sino pa yung palasimba, kung sino pa yung paladasal, wag na nga lang natin ituloy. Diba? Minsan sila pa yung nagdadala sa kasamaan ng iba. Maging kasama ka, maging tunay kang kaibigan, na magdadala sa iba, hindi sa kasamaan, kundi sa pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, si Jesus, isinugo ang kanyang mga alagad, pero may banta at may paalala sa kanila. At ano po ang paalala ni Jesus? Huwag kayong magdadala ng anuman, ni damit, ni lukbutan, ni salapi, huwag kayong magdadala. Parang mali, ano po? Kasi di ba tayo, kapag tayo ay pinapadala, dapat meron kang bitbit. Di ba ang mga sundalo, sinasabihan natin, kapag kayo ay pinadala sa isang misyon, ano ang dapat ninyong dala? Baril. Kaya? Pero tayo, pinapadala ng Panginoon, pero sinasabihan na huwag kang magdala ng kahit anuman. Pansinin po ninyo kapag kayo po ay aalis, kaya mag-outing, pupunta sa ibang bansa, ano kagad ang iniisip ninyo? Ilang damit kaya ang dadalin ko? Ilang swimsuit kaya ang bibit-bitin ko? Diba? Ilan kayang sapatos ang dadalin ko? Pero aminin natin o hindi, pag-uwi natin mula sa isang paglalakbay, hindi naman natin nagagamit lahat ng bitbit natin. Bakit?
Dahil merong ipinapaalala sa atin ng Panginoon na sa paglalakbay natin, alamin natin ang mahalaga. Alamin natin ang importante. Sa paglalakbay, sa buhay na ito, sino nga ba ang mahalaga? Ano nga ba talaga ang mahalaga? Alam niyo ho, nung pandemya, marahil 4 na taon na po ang nakararaan, meron pong isang nanay na lumapit sa akin. Sabi niya, alam mo, Father, kung meron mang isang biyaya na ginawa ang pandemya na ito, ay meron itong tinuro na aral sa ating lahat. Sa anak ko, Father, sabi niya, merong tinuro na aral. Sabi ko po, ano? Yung kahalagahang magtipid at tingnan kung paano ginagastos ng tama ang kanyang pera. Sabi ko, bakit po? Kasi bago magpandemya, Father, sabi ng anak ko sa akin, Ma, mamamatay ako kapag hindi ako uminom ng mamahaling kape araw-araw. Kapag hindi ako umorder ng mamahaling kape araw-araw, ikamamatay ko yan. Pero alam niyo po, sabi nung nanay sa akin, alam mo, Father, nung pandemya, halos 2 taon siyang hindi bumili ng mamahaling kape. Buhay pa din siya. Kasi baka hindi yun ang mahalaga. Kanina nga pagkatapos ng misa ko, may lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, alam mo, Father, ang isang bagay na pinagpapasalamat namin nung pandemya, mula nung panahon ng pandemya hanggang ngayon, Father, araw-araw kaming magkakapatid nag-uusap. May kapatid po ako sa Amerika, sa Davao, sa iba't ibang panig ng mundo. Pero araw-araw, we see to it na magkikita kami. Dahil isa lamang po ang tinuro sa amin ng pandemya, maiksi ang buhay at mahalaga na patuloy kaming magmahalan bilang isang pamilya. Alamin kung ano ang mahalaga. Sa paglalakbay, kailangan kang bumitaw. Kailangan mong bitawan ng hindi mahalaga. Isa pang bagay na nagpapabigat sa ating mga dalahin sa paglalakbay, sa pagmimisyon, alam niyo po kung ano? Ang laman ng puso. Mabigat maglakbay, mabigat magmisyon, kung puno ng sama ng loob ang puso. Kung puno ng sama ng loob ang kalooban, mahirap magmisyon, mahirap maglakbay kung hindi mo kayang magpatawad at humingi ng tawad. Diba? Kaya, ito ho yung pangatlo. We have to let go and let God. Bumitaw at hayaan ang Diyos. Kaya nga marahil sinabi ng Panginoon, huwag kayong magdadala ng anuman dahil ang pagtitiwala sa Diyos sapat na. Siya ang nagpahayo sa atin. At ano ang pangako ng Diyos? Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala lang tayo. We have to let go and let God. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa 15 linggo sa karaniwang panahon, pinapaalalahanan tayo na tayong lahat ay naglalakbay. Tayong lahat ay may misyon. At sa ating pagmimisyon, maging kasama tayo, maging kaibigan tayo na hindi nangungunsinti, kundi nagtatama. At nagtatama dahil ipinapaalala sa atin na sa buhay kung ano ang mahalaga at bitawan ng mga bagay na hindi mahalaga. At kung mapagtantunan natin ang isang bagay na tunay na mahalaga sa ating buhay, nawa mapagtanto natin na ang tiwala at pagmamahal sa Diyos, ang tiwala
at magmamahal sa mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na. Dahil walang pinababayaan ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya. Uulitin ko po, walang pababayaan at pinababayaan ng Diyos sa taong nagtitiwala sa Kanya. Patuloy tayong lumapit sa Kanya, patuloy na magtiwala dahil hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen.